Tandaan po natin ito, ang pagkakatawag ng Diyos ay irrevocable. Ano ba yung irrevocable? Hindi na pwedeng ipawalang bisa, kumbaga valid yan, no? Nung tinawag ng Israel ng Diyos, when God called out Israel, nung umpisa the land of Canaan, no? It was started by Abraham. Tinawag niya ang Israel as a nation to be people of God, no? It was an election by calling. Pero dito, no, I was looking for a word kung ano yung magandang gamitin. Parang nirecall ng Diyos ang pagkakatawag sa bansang Israel, no? But as far as the gospel is concerned, they are enemies. Yes, kasi ni-reject nila for your sake, para sa inyong mga hentil, sabi niya. But as far as election is concerned, they are loved. They are loved. Mahal sila ng Diyos. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Babalikan sila. And then, sabi niya, for God's gifts and His call are irrevocable. Romans 11:27, at ito ang gagawin ko, kasunduan namin. Kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. O biro mo yun, nakinabang kayo dahil ni-reject nila ang Messiah. It became profitable for you. Why? Because the gospel came to you. Dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sa mga patriarchs, no? Kay Abraham, kay David, kay Solomon, and all the patriarchs na mga sina Joseph, no? Dahil sila ang pinakakuha ng Diyos, God gave them the covenant, God continues to show His mercy and love to the Israelites. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. It means that God won't change His mind about what He has called you to do. If God has called you, that calling is still there, whether or not you have obeyed. And if God gave you a gift, that gift is still there. Whatever God has called you to do, He has also gifted you to do. Binigay na niya yung kaligtasan, no? You were elected, you were predestined before the foundation of the world. Kasama na tayong isinama ng Diyos sa kanyang plano. Kaya hindi na mawawala yon. Why? Because God's gifts and calling are irrevocable. Wala nang bawian. Hindi na babawiin ng Diyos. Nakatatak na yon sa atin. Prior to the statement, the gifts and calling of God's are irrevocable, in Romans 11:29, Paul says that Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. When all the Gentiles who will be saved receive salvation, Israel will return to God and be saved. Ito yung sinasabi din sa Book of Matthew, no? Na kapag nakompleto yung number of Gentiles na maliligtas, and then the end will come. Matatapos na po. No? Hindi pa dumarating ang Panginoon kasi may kailangan pang ihayag ang gospel sa iba't ibang lugar ng mundo para makilala nila si Kristo as their own Lord and Savior. And then sabi nga, Israel will return to God and be saved. Doon magkakaroon ng completeness, salvation between the people of God before, ang Israel, and then the Gentile nations who accepted Jesus Christ as Lord and Savior.